Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante na bago tayo pumasok sa isang relasyon, kilalanin muna natin ang taong gugustuhin nating makasama sa iisang bubong. Mahirap kasing magkamali at masaktan ng dahil sa pagmamadali. Ikaw kabarangay, meron ka bang tao na minamahal mo ng husto? Dear Papa Dudut, wala namang pinanganak na perpekto, kaya alam ko na lahat tayo ay nakaranas na magkamali sa buhay. Nandun yung malulugmok tayo sa mga pagkakamaling yon. Pero ang isa sa mga pinakamahalagang katangian na dapat nating taglayin ay kung paano bumangon at bumawi sa mga pagkakamali natin. Lalo na kung meron tayong tao na nasaktan. Yun din ang isa sa mga aral sa buhay na itinuro sa akin ng namayapa kong lola na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa pagtanda ko. Ako si RG, 32 years old at nagtatrabaho ako bilang IT consultant sa isang private company sa Taguig. Ulila na ako sa mga magulang sa batang edad at lumaki ako sa pangangalaga ng mapang-abuso kong tiyahin. Matapos mamatay ng lola ko na siyang unang kumupkup sa akin. Wala rin po akong kapatid kaya napakahirap para sa akin na suluhin lahat ng lungkot at hinanakit galing sa mga taong naturingan pa namang kamag-anak ko. Naranasan kong utusan at ituring na parang hindi pamilya ng sarili kong kadugo. Kaya nga may bahagi sa aking pagkatao na kulang at naghahanap ng pagmamahal dahil hindi ko yon naranasan noong kabataan ko. Sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ay meron pa rin namang tao na nagturing sa akin na parang tunay niyang anak bukod sa lola ko. At yon ay ang asawa ng tiyahin ko na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya rin ang nagpaaral sa akin kaya nakapagtapos ako ng kolehiyo. Pero bago ako graduate ay inatake siya sa puso kaya walang buhay na siya nang inuwi sa Pilipinas. Sobrang lungkot ko noon dahil hindi man lang ako nakapagpasalamat ng personal sa taong hindi ko kadugo pero nagtrato sa akin ng mabuti. Kaya nga pinangako ko sa harap ng kabaong ng tiyuhin ko na magsisikap ako sa buhay. Pero nahirapan pa rin akong umusad, lalo na at araw-araw ay pinamumukha sa akin ng tiyahin ko. Nakasalanan ko raw kung bakit namatay ang asawa niya. Hindi ko alam kung bakit ako ang sinisisi niya, pero siguro ay alam niya kung gaano ako kamahal ng mister niya. Kaya kapag katapos ng libing ng tiyo ko ay nagbalot-balot na ako ng mga gamit at damit saka umalis sa bahay nila. Wala pa akong trabaho noon. Nakitira lamang ako sa kaibigan ko pero pagkalipas ng isang buwan ay nakapasok na rin ako sa isang private company. At doon na nga nagsimula ang pakikipagsapalaran ko sa buhay. Nag-focus ako sa pagtatrabaho at hindi ko na lang namalayan ang mabilis na paglipas ng 3 taon. Dito ako nakapwesto. Hi. Hello. Upo ka muna. Sige. Richelle, right? Right. Don't tell me nakalimutan mo na ako. Parang kagabi lang. Inuuwi. Pwede ba? Huwag mo nang sabihin yan. Bakit? Nahihiya ka? Totoo naman. Sarap na sarap ka pa nga habang hinahalikan ako. Grabe, napapapikit ka pa nga ng mga mata habang sinisip-sip yung balat ko. Please, ayoko nang alalahanin pa yun.
Bakit mo ba kasi gusto makipagkita sa akin? Tinatanong pa ba yun? Siyempre kailangan mo kong panagutan. Ano ka mo? Panagutan? RG, ginalaw mo ko. May nangyari sa ating kagabi sa inuman ng katrabaho mo. Tapos kinabukasan lalayasan mo lang ako? Sa lagay, ganun na lang yun? Pero kasi... Linawin ko lang na hindi ako bayarang babae. Paano kita pananagutan? Buntis ka ba? Hindi ko alam, pero malay mo, nabuntis mo na pala ako. Ano ba kasing gusto mong mangyari? Paano kita pananagutan? Gusto ko lang naman na magsama na tayo sa iisang bubong. I've heard na mag-isa ka lang na nagre-rent ng apartment mo. Baka gusto mo magkaroon ng roommate. Nasisiraan ka na ba? Ayoko nga. Ni hindi nga kita girlfriend. Eh di sinasagot na kita ngayon. Ha? Sabi ko, sinasagot na kita ngayon. Kaya girlfriend mo na ako. Ngayon, pwede mo na ako ibahay. Ewan ko kung anong tinira mo para makapagsalita ka ng ganyan. Kung alokin mo ako na ibahay ka, para ka lang nagtitinda ng banana Q at turon pang merienda. Di hamak naman na mas masarap ako kaysa sa banana cute turon. Patunay nga dun yung reaksyon mo kagabi habang Please, wag mo nang ituloy, okay? Alam ko naman yun eh. Pero nagdadalawang isip lang ako sa gusto mong mangyari. Ni hindi pa nga natin kilala ang isa't isa tapos gusto mo na agad magsama tayo? Saka na lang natin kilalanin ng isa't isa kapag magkasama na tayo sa apartment mo. Ang mahalaga, nagkatikiman na tayo. Hindi ka ba talaga titigil? Inaasar lang kita, masyado ka namang pikon. Pero, seryoso, gusto ko na rin kasing maranasan magkaroon ng live-in partner kaya naisip ko na magsama na tayo. Bakit ikaw? Meron bang magagalit? May girlfriend ka ba o nagugustuhan? Wala ako pareho nun. Kaya nga, tayo na lang. Tsaka, alam ko naman na gusto mo rin. Ramdam ko yun. Nag-aalangan ka lang. Natural. Sobrang bilis kasi. Hindi kasi ako yung tipo ng babae na mahilig magpaligaw. Gusto ko live-in na kagad. Pangarap ko yun kaso di naman matupad-tupad. Kaya, iparanas mo na sa akin. Kung hindi tayo mag-workout, saka tayo maghiwalay. Kaya sige na, pumayag ka na. May trabaho naman ako, mag-aambag ako. Masipag ako sa bahay at masarap magluto. Pero, mas masarap ako sa kama. Ay, pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, pero hanggang bukas lang. Ang iksi naman nun. Ay, mabagal ka lang magdesisyon kaya sana bilis-bilisan mo. So paano? Bukas ha? Umaasa ako na papayag ka para matikman mo ko ulit. Richel naman. Cute mo pala kapag namumula. Yan ang gusto ko. Papadudot na kilala ko si Richel sa isang inuman noong minsan akong sumama sa opisina ko na nag-birthday. Aaminin kong na love at first sight ako sa kanya kasi naman ay sobrang ganda niya. Balingkinita ng pangangatawan, makinis ang kanyang balat na parang kinulayan ng gatas sa puti. Kulay chestnut ang malago at mahaba niyang buhok at merong kissable lips. Natatandaan ko pa na naging tampulan kami ng tukso lalo na ng mga kaopisina ko matapos akong kindatan ni Richel. Doon na rin niya ako nilapitan at nakipagkilala siya sa akin. Nalaman kong nagtatrabaho siya sa isang BPO company, single katulad ko, and ready to mingle. Sobrang na-enjoy ko yung kwentuhan namin ng mga katrabaho ko kasama si Richel hanggang sa iserve na nga yung alak. Buti na lang at walang pasok kinabukasan kaya pwede kaming magpakalasing. Game na game rin naman si Richel na nooy nakakandong na sa akin. At pinagsasalin ako ng inumin. Hindi ko malilimutan yung mabango niyang amoy na sigurado kong hahanap-hanapin ko. Basta ang natatandaan ko na lang ay pareho na kaming lasing nang yayain ako ni Richel sa isa sa mga bakanteng kwarto doon at doon nga ay may nangyari sa amin. Kaya nga laking gulat ko kinabukasan nang yayain niya akong ibahay ko na siya. Ni sa hinagap ay wala pa sa plano ko ang magkaroon ng kinakasama. 25 years old pa lamang ako noon. Alam kong sa buhay may asawa ay wala akong kalam-alam. Kaya nga nung una ay naisip kong tumanggi sa plano ni Richel pero hindi na ako nakapalag noong binalandra na niya sa akin ang katawan niya. Tapos sobrang mapang-akit pa siyang tumingin at manalita.
Kaya naman nadala ko. Napakagatlabi na lamang ako. At naisip kong wala namang masama kung subukan namin. Kinabukasan ay pumayag na ako na lumipat siya sa apartment ko at sa paglipas ng isang buwan, ay doon ko na nga siya unti-unting nakikilala, Papa Dudut. Pwede bang mag-usap tayo ng masinsinan, Richel? Pwede rin bang mamaya na? Kita mo nang wala pa sa wisyo yung tao eh. Ang sakit pa kaya ng ulo ko tapos parang nasusuka ako pero... pero nawala naman na. Gosh! Ano ba naman pakiramdam to? Yan na nga yung gusto kong pag-usapan natin. Yung tungkol sa pag-iinom mo. Ano bang problema? Nagpaalam naman ako sa'yo. Di ba nag-text ako, sabi ko iinom kami ng mga katrabaho kong babae. Tsaka wala namang pasok ngayon, kaya ayos lang yun. Ayos lang. Pero tingnan mo nga itsura mo. Bakit? Ano ba itsura ko? Mukha ka ng miserable. Sakit mo naman magsalita. Ikaw kaya may hangover. Hindi mo yan mararanasan kung kinontrol mo lang pag-inom mo. Sinabihan na kita na huwag kang magpapakalasing, di ba? Pero ang tigas ng ulo mo. Natatandaan ko, ganyan ka rin nung isang linggo. Doon naman sa inuman yun ang nag-birthday niyong supervisor. Nangako ka pa nga sa akin na hindi ka na magpapakalasing. Tapos nangyari na naman ulit ngayon. Dapat talaga huwag ka nang uminom. Yung hindi lang ako magpapakalasing ang pwede kong tuparin sa mga sinabi ko sa'yo. Pero hindi mo ako mapapatigil sa pag-inom kasi hinahanap-hanap na ng atay ko yung alak. Kaya tinodo mo na pagpapakalasing kagabi. Oo, pero kasi nagkasiyahan na kami. Alam ka namang maging KJ ako, diba? Ewan ko sa'yo. Bakit ka ba kasi nagagalit? Nung una pa lang naman, alam mong mahilig akong uminom. Sa inuman pa nga tayo nagkakilala, diba? Tapos may nangyari pa sa atin. Tapos na yun, okay? Huwag mo nang ulit-ulitin. Sungit mo naman, Honey Bunch. Huwag mo nga akong tawagin yan. Seryoso ako sa sinabi ko Ano ba kasi yung sinabi mo? Pakiulit, medyo di nag-sink in sa utak ko. Ang sabi ko, dapat huwag ka nang uminom. Ang sabi ko rin, imposible yon kasi hinahanap-hanap na ng atay ko yung alak. Tsaka, pagtatalunan pa ba natin yung tungkol sa bagay na yun? Masakit na ang ulo ko, RG. Huwag mo na akong piliting gawin yung ayaw ko. Concern lang naman ako dyan sa atay mo. Baka magkasakit ka ng malala dahil sa ginagawa mo sa sarili mo. Oh, ang sweet mo naman. Concern ka pala sa akin. Seryoso nga ako. Huwag mo nga akong ganyanin. Na-touch lang naman ako eh. At na-appreciate ko yung concern mo. Pero huwag ka na mag-alala kasi matibay itong atay ko. Subok ko na to. Hindi ito umaatras sa lahat ng hamon ng alak. Bahala ka. Ang tigas ng ulo mo. Ay naku! Nakakainis ka naman eh. Imbis kasi na asikasuhin mo ko dahil may hangover ng ayong tao, sinisermonan mo pa ako. Ay, nakatulong yan. Grabe. Alam mo, kung ganyan lang din naman, mabuti pa iwanan mo na lang ako dito sa kwarto. Matutulog na lang ako. Ayaw kita kasama rito kasi puro kadakdak. Dahil mo pa kami mga babae manermon. Di naman kita magulang, no? Ay, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Gets ko naman na concerned ka. Sinabi mo na yan eh. Pero baka nakakalimutan mo na hindi na ako bata. 26 na ako. Nasa tamang edad na para magdesisyon sa sarili ko. Tsaka, wala ka pa sa buhay ko. Nagiinom na ako. Sanay na katawan ko doon. Pero, buhay pa rin ako't malakas. Kaya sana, huwag mo na lang pakialaman yun kasi naglilibang lang naman ako eh. Stress na nga yung tao sa trabaho tapos dinadagdagan mo pa. Kaya nga, sorry na. Babawi na lang ako sa'yo. Sige, sabi mo yan ah. Oo. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang ipagluto kita ng makakain? Hindi, busog pa ako. Pero, gusto ko bili mo ako ng bag. May nakita ko sa online ang ganda. Tingnan mo, dali! Papadudo tama naman si Richel nang sabihin niyang kinasanayan na niya ang pag-inom ng alak. At hindi ko yon basta-basta mayaalis sa kanya. Lalo na at gawain na rin niya yun bago pa kami magkakilala. Pero nung binili ko na siya ng bag ay nakinig na siya sa akin nung sabihin ko na sana'y maghinay-hinay siya. Dahil napapagod ako sa kakasundo sa kanya pag nagiinom siya. Lalo na at madaling araw o alanganin yung lugar. Bukod doon ay gusto ko rin na isaisip niya
na may kinakasama na siya. Hindi na siya single katulad ng dati. Nagkabati rin naman kami, Papa Dudut, pagkatapos ng pagtatanong yon. Bagito pa kami sa setup namin pero unti-unting natututunan naming magtiwala at respeto ang isa't isa. Sa loob ng 1 taong pagsasama namin sa iisang bubong ay masasabi kong maraming nagbago at nag-adjust sa lifestyle ko. Magaling sa kama si Richelle. Nasasatisfy niya ang pangangailangan ko. Siguro kung may issue man kami ay tulad pa rin ng dati na naming pinagtatalunan. Walang iba kundi ang pag-iinom niya at pagiging party girl. Hindi ko mapigilang mag-alala lalo na at grabe siya kapag nalalasing. Nawawala talaga siya sa katinuan at may tendency na gumawa siya ng mga bagay na pwede niyang pagsisihan pag napapasukan ng alak ang kanyang sistema. Hindi ko makakalimutan yung nalasing siya isang beses at nagubad ng underwear noon sa inuman namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi kong mas lumalim yung feelings ko para kay Richelle nang magsama na nga kami sa iisang bubong. Kaya naman, binakurang ko na siya laban sa mga lalaking nagkakagusto at pumoporma sa kanya. Tulad ng sinabi ko ay maganda si Richelle at hindi talaga yon kumukupas at mas lalo pa siyang naging sexy sa paningin ko. Kaya nga naging seloso ako at overprotective kay Richelle lalo na at maraming umaaligid sa kanya. Pero hindi naman ako yung tipo na may pagka-eskandalosong tao. Tahimik lang po akong magselos kaya nga kahit noong isang beses na nakita kong may kasamang ibang lalaki si Richelle na feeling close sa kanya noong sunduin ko siya sa workplace niya, ay nagkibit balikat na lamang ako. Inisip ko na lamang na baka bagong salta yon since hindi ako pamilyar sa mukha nito. Nakumpirma ko naman yon sa girlfriend ko nang ikinuwento niya na bago niyang trainee ang naturang lalaki. Lumipas nga mga araw ay napansin kong napapadalas ang pagsabay-sabay nila ng lalaking yon kapag lumalabas ng building kung nasaan ang opisina nila. Tapos naghihiwalay na lamang sila kapag nakikita na nila na nandun ako at nakaabang. May pagkakataon na nabad trip ako, kaya sinamaan ko ng tingin ng lalaking yon. Bagay na kinainis ni Richelle nang mapansin niya. Nauwi pa nga sa pagtatalo ang tagpong yon pero kinabukasan ay nagkabati rin kami. Nagsorry ako at inaming may nangyari lang sa pinagtatrabahuhan ko na nakakainis. Kaya hindi ko sinasadyang naibunton yon sa kanya at sa training niya, Papa Dudut. Isang araw, nagkaroon kami ng 3 days seminar sa La Union. Kaya naman kinailangan kong umalis sa amin at iwanan pansamantala si Richelle. Sinabi niya sa akin na mami-miss niya ako. Kaya nangako ako na lagi kaming magvi-video call. Pero napaagang uwi ko at plano ko sanang sorpresahin siya. Bumili pa nga ako ng paborito niyang bulaklak at chocolate cake pero pagbukas ko ng pinto ng apartment namin, ako pala ang nasorpresa. Nahuli ko lang naman na may katalig siyang ibang lalaki, Papa Dudut. Lintik naman, Richelle! Harap-harapan mo akong winalang hiya eh! Sorry na nga, RG. Hindi ko naman sinasadya eh. Anong hindi mo sinasadya? Dinig na dinig ko pa ungol mo habang nakapatong sa'yo yung lalaking yun. Tapos, dito niyo pa talaga ginawa sa apartment ko? Hindi na talaga kayo naiya. Nadala lang naman kami ng bukso ng damdamin. Miss na kasi kita, kaya akala ko ikaw siya. Anong akala mo ako siya? Pwede ba? Huwag mo na ang bilugin ulo ko. Dinadagdagan mo pa talaga kasalanan mo. Bakit di mo na lang sabihin na malandi ka? Sobra ka naman magsalita, RG. Nakakabastos ka na. Nababastusan ka sa akin? Ano pa kaya yung ginawa niyo ng lalaking yun?
Hindi ba yung kabastos-bastos sa party ko? Kaya nga humingi ako ng sorry. Tao lang nagkakamali. Ikaw ba perfecto? Hindi rin naman, diba? Hindi nga, pero di ako gumagawa ng ganyang klaseng bagay. Marunong ako mag-control, Richelle. Hindi katulad mo. Nawala lang ako sandali, nangati ka na bigla, tapos nagpakamot ka na agad sa ibang lalaki. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sasampalin mo ako? Sige, subukan mo. Hindi porke nagawa ko yung bagay na yun ay masamang tao na ako. Ewan ko kung mahina ka lang umintindi o sadyang wala ka talagang utak eh. Nadala nga lang ako ng damdamin ko. Akala ko ikaw yun kasi miss na kita. Kayo nga mga lalaki pag natutuksot humingi ng tawad sa aming mga babae, pinapatawad namin kayo kasi mahal namin kayo. Pero pag kami, tingin nyo na agad Makati at ano pa, marumi. Ibang bagay naman yun. Hindi ako ang nakipagtalik sa ibang lalaki rito, kundi ikaw. Kaya wag mong ibalik sa akin yung kasalanan mo. At wag mo na rin subukang magpalusot. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi na mabubura sa utak ko kung ano yung nakita ko. Ang kakapal na mukha nyo. Dito pa talaga kayo nagmilagro sa pamamahay ko. Sana man lang, nagkaroon kayo kahit kaunting kahihiyan sa katawan. Lalo ka na. Sa kakasalanan mo pa rin naman dahil nagpakalasing ka na naman. Ilang beses na natin pinag-usapan yung tungkol sa pag-iinom mong yan. Pero hindi ka talaga nakikinig. Ang tigas ng ulo mo. Tapos isisisi mo sa alak yung kalandian mo. Wala ako nilalanding ibang lalaki pag hindi ako lasing. Anong wala? Halata namang close na close kayo nung lalaking yun. Kasi kung hindi, di ka rin magtitiwala sa kanya na ihatid ka rito sa apartment natin. Hindi mo siya patutuloyin dito at walang mangyayari sa inyo. Kaya sigurado ako na kahit di kayo lasing, gagawa pa rin kayo ng milagro. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Hindi ako ganong klase ng babae, kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Talaga lang ha? Pumayag ka nga may mangyari sa atin nung unang beses na nagkakilala tayo. Tapos sasabihin mo hindi ka ganong klaseng babae? Lokohin mo lelang mo, Richelle. Di ka lang malandi. Haliparot ka rin. Kapal ng mukha mo! Akala mo kung sino ka kung makapagsalita! Mas makapal ang mukha mo. Malandi ka. Papa Dudut, galit na galit ako kay Richelle at sa lalaking kasiping niya ng gabing yon na walang iba kundi ang trainee niya. Gulat na gulat silang pareho nang maaktuhan ko sila habang nakapatong sa GF ko ang lalaking yon bago ko siya dinambahan para suntukin at gulpihin. Umiyak at nag-hysterical noon si Richelle habang inaawat kami pero galit na galit pa rin ako. Gustong gusto ko silang pag-untugin ang mga panahong yon dahil ang kapal na mukha nilang magmilagro sa mismong pamamahay ko pa. Pero ewan ko ba kasi tinablan talaga ako noong umiyak si Richelle sa harapan ko at nagbakaawa na patawarin matapos kong sabihin sa kanya na malandi siya. At ewan ko rin ba sa sarili ko kung paano ko siya nagawang patawarin noong mangako siya sa akin na hindi na niya yon uulitin pa. Kahit na duming-dumi ako sa kanya ng mga panahong yon ay binaliwala ko ang pakiramdam at binigyan ko pa rin siya ng isa pang pagkakataon. Pero ang kapal ng mukha niya. Kasi inulit na naman niya ang panloloko sa akin. Hindi ko na idedetalye kung paano ko nalaman pero hindi rin naman niya kasi tinatago. Para bang proud na proud pa siya sa mga pinaggagawa niya kaya nawala na lang ako ng gana sa kanya. Kahit na magkasama kami sa iisang bubong. Tinuring ko na lamang siya na parang hangin, lalo na at ayaw naman niyang makipaghiwalay sa akin. Buti na lang at nakahanap ako ng comfort sa gabundokong workload na kulang na lang ay magpatira sa akin sa opisina namin, Papa Dudut. Hi, Sir RG! Break time ha! Hindi ka pa kakain? Ha?
12 na ba? Oo, pero subsob na subsob ka pa rin dyan sa computer mo. Ah, oo. May report lang kasi na pinapagawa si boss, kaya minamadali ko. Kailan ba deadline yan? Sa ano? Sa susunod pa pala na linggo? Kita mo na, hindi naman pala minamadali. Ikaw lang yung nagmamadali. Hindi ko kasi mapigilan. Gusto kong tapusin na yung mga pinapagawa sa akin. Okay lang naman yun. Kaya nga natutuwa sa'yo boss natin kasi masipag ka at advance magpasa. Pero okay lang din kung mag-chill ka. Dinig na dinig kaya sa cubicle ko yung pagtipa mo sa keyboard mo. Parang gigil na gigil ka eh. Ganun ba? Sorry. No worries. Pero lately, napapansin ko na balisa ka. May problema ka ba? Wala namang tao na walang problema. Sa bagay. Pero kung ano man yan, gusto ko lang sabihin na pwede mong i-share sa akin. Willing ako makinig at good listener din ako. So wag ka mag-hesitate. Thank you. Pero kaya ko pa naman. Talaga lang ha? Mukha ka na kayang pinagsakluban ng langit at lupa dyan. Ganun na ba ako kamiserable? Slight lang naman. Pero gwapo ka pa rin. Nako, kabago-bago mo pa lang pero bolera ka na. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro di ka sanay na sinasabihan ng ganon, no? Oo, medyo. Ano bang dapat kong sabihin pag may nagsabi sa akin ng ganon? Madalas kasi natatameme na lang ako. Ang awkward tuloy. Madali lang yan. Pwede kang mag-thank you. Ganun lang kasimple? Oo naman. Siguro, ganun lang din sinasabi mo kapag sinasabihan kang maganda. Ha? Ang sabi ko, maganda ka, Lulu. Thank you. Oh, bakit bigla ka yatang nautal at namula dyan? Tingnan mo, singpula ng hinog na kamahatis yung mukha mo. Pwede ba wag mo nang ipagsigawan? Mamaya may makarinig pa eh. Asarin pa ako lalo. Ikaw kasi, Anong ako? akala ko kasi sanay ka ng sinasabihan ng maganda. Hindi pa rin naman. Lalo na pag ikaw yung nagsabi. Oo, kasi totoo naman yun. Ang ganda-ganda mo, Lulu. Ay, naku, inulit mo pa talaga. Gustong-gusto mo talaga ako makitang namumula, no? Sorry, ang cute mo rin kasi. Para ka talagang hinog na kamatis. Tigilan mo na nga yan. Mabuti pa, samahan mo na lang akong kumain dun sa pantry. Meron pa namang 45 minutes bago mag-resume yung trabaho natin. Kain muna tayo. Kaya lang, wala pa akong ulam. Kanin lang dala ko. Don't worry, kasi ako na bahala sa ulam mo. Marami kong dala. Ako rin nagluto. Wow, ang swerte ko naman. Kasi matitikman ko yung luto mo. Aba, swerte ka talaga. Lalo special tong putaheng niluto ko. Saka gusto ko rin talaga na matikman mo to, kaya halika na, kumain na tayo. Sige. Sakto, bigla ako nagutom. Magugutom ka talaga kasi oras na para kumain. Kaya nga damihan mo lang ang pagkain para mabusog ka. Okay, sige. Basta sabi mo. Baguhan lamang sa team namin si Lulu pero aminado akong nakuha na niya kaagad ang atensyon ko, Papa Dudut. Bukod doon ay maganda rin siya. Kamukha nga niya si Sanya Lopez. Magalang din siya at mainhin na magsalita. Magaling din siyang makisama kaya hindi lang ako ang natutuwa sa kanya. In fact, marami sa mga kaopisina namin ang naging instant ka-close niya. Pero sa aming lahat, ako talaga yung madalas na nilalapitan ni Lulu para magpaturo tungkol sa trabaho namin. Bagay na hindi ko naman tinatanggihan bilang nauna sa kanya sa opisina namin. Kaya bilang ganti ay palagi na niya akong nilulutuan ng mga paborito niyang putahe na naging paborito ko na rin kinatagalan. Ang sarap niyang magluto. Kaya naman excited akong pumasok sa araw-araw. Bukod doon ay unti-unti ko rin siyang nakilala sa mga kwentuhan namin during lunchtime. Aminin kong nagsimula na akong humanga kay Lulu, lalo na noong nalaman kong may tungkulin pala sa simbahan ng daddy niya. Kaya pala napaka-mainhin niyang kumilos at napakagalang manalita.
At doon ko nga na-realize na malayo siya sa kilos at sa pag-uugali ni Richelle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahal ko si Richelle, pero nang panahong yon ay unti-unti nang naaagaw ni Lulu ang atensyon ko. Suportado rin naman ng mga katrabaho ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa dahil aware sila sa panloloko sa akin ng kinakasama ko. Sa katunayan ay nagsawa na sila sa kakapayo sa akin na makipaghiwalay na at huwag nang magpadala sa pagmamakaawa ni Richelle pag pinapaalis ko siya sa apartment. May nagsuggest pa nga na ipakaladkad ko siya sa mga tanod kapag nagmamatigas o di kaya ay ipablatter sa barangay. Pero hindi naman ako ganon kasamang tao kaya hindi na yon aabot pa doon. Sa kabilang banda ay masaya ako sa closeness namin ni Lulu, Papa Dudut. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa buhay at sa ibang bagay na ginagawa niya outside our work. Doon nga ako nagsimulang mapaisip kung sakaling si Lulu ang unang nakilala ko kesa kay Richelle, baka nasa mas maayos na disposisyon ang buhay ko. Mas nai-enjoy ko yung mga bagay na noong ko pa lamang nadidiskubre at hindi ako nakukonsumi. Lumipas pa nga mga araw at ramdam ko na hindi na lang ako ang may nararamdaman sa aming dalawa, Papa Dudut. Alam ko na may feelings na rin sa akin si Lulu at isang araw ay kinumpirma ko ngayon mula sa kanya. Alam mo, kung lagi mo akong pinagluluto nitong mga masasarap mong potahe, siguradong hahanap-hanapin ko na to. Wala namang kaso kung hanap-hanapin mo. Di naman ako mawawala. Lagi kitang ipagluluto kung gusto mo. Gusto ko, pero bakit mo ginagawa to? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ha? Ano? Kasi... Sabihin mo na, hindi naman ako magagalit. Nahihiya kasi ko. Baka kung ano isipin mo eh. Subukan mo lang. Malay mo naman, di ba? Sabihin mo na sa akin yung reason mo kung bakit mabait ka sa akin at palagi mo akong pinagluluto. Kasi... gusto kita, RG. Oh, okay. Nagsimula lang yun sa simpleng pagkakrush eh. Pero lumalim ng lumalim habang unti-unti kitang nakikilala. Gusto ko lang talagang magpapansin sa'yo kaya pinatikim kita ng luto ko. Pero di ko akalain na masasarapan ka. Na magugustuhan mo, kaya naman natuwa talaga ako. Pero masarap naman kasi talaga yung luto mo. At gustong gusto ko. Oo. Kaya nga simula noon, palagi na ako nagluluto ng ulam. O di kaya dessert para sa'yo. Masaya ako kapag nakikita kitang kumakain, lalong-lalo na kapag masyado kang subsub sa trabaho. Worried talaga ako sa'yo noon kasi di ka man lang nagbe-break time. Naisip ko tuloy, may mabigat kang problema na pinagdadaanan, kaya apektado yung gana mo sa pagkain. Meron, pero ayos na naman ako ngayon. Hindi na ganun kabigat yung problema ko. Talaga? Oo, at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ang totoo, pinagagaan mo ang bawat araw ko. Lagi na akong excited pumasok sa office kasi alam kong makikita kita at matitikman ko na naman luto mo. Kaya salamat kasi nandyan ka. Naku, wala yun. Tungkol naman dun sa sinabi mong gusto mo ako. Kalimutan mo na yun. Bakit naman? Nahihiya kasi ko. Wala namang nakakahiya dun. Lalo na't gusto rin naman kita. Ano? Gusto rin kita, Lulu. Hindi lang gusto. Mahal na nga yata kita eh. Seryoso ba yan? Baka nagbibiro ka lang ha? Sabihin mo na para mapatawad pa kita sakaling prank lang yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Matagal na talaga kitang gusto. Hindi ko lang sinabi agad kasi nagdadalawang isip ako na baka merong magalit. Magalit? Oo, katulad ng boyfriend o manliligaw. Naku, wala ako nun.
Saka kung meron man, hindi na ako titingin pa sa ibang lalaki. Kaso nga wala. Ikaw ba? Wala rin. Yun naman pala eh. What if ligawan kita? Pumapayag ka ba? Oo naman. Pero, what if wag na? Kasi ganun din naman yun. Anong ganun din naman yun? Sasagutin din naman kita, kaya i-advance na natin. Oo na agad ang sagot ko. Kung ganun, payag ka nang maging girlfriend ko? Oo, RG. Tayo na. Totoo ba yan? Hindi ako nananaginip ha? Hindi nga. Sige nga, kurutin mo ako. Okay, sabi mo eh. Aray ko! Oh, sabi mo kurutin kita. Oo nga. Ibig sabihin, totoo nga na girlfriend na kita. Hindi lang ako makapaniwala pero ang saya-saya ko, Lulu. I love you so much. Maniwala ka na kasi totoo yun. I love you so much din, RG. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Habang nasa lunch break pa sila. Papa Dudut, ang totoo ay may bahagi sa akin na gustong makiganti kay Richelle nang maging kami ni Lulu. Pero kinain ako ng konsensya ko dahil napakabait na tao ni Lulu. Hindi niya deserve na lokohin at pagmukaing tanga. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong gawin ang tama. Doon na buo ang desisyon ko na tuluyan ng makipagkalas kay Richelle sa ayaw at sa gusto niya. Hindi niyo naman ako masisisi kung bakit nawala na ako ng amor sa kinakasama ko. Mali ko lang siguro ang pumayag akong maging kami ni Lulu kahit na magkasama pa rin kami ni Richelle sa isang bubong. Doon pa nang niloko ko na si Lulu dahil wala siyang kamalay-malay na in a relationship ako. Pero plano ko na talagang tapusin ang lahat sa amin ni Richelle. Kaya lang ay nagmatigas naman siya. Ayaw din niyang umalis sa apartment ko kaya ako na lamang ang umuwi sa apartment ni Lulu para makasama siya. Kabado ako na baka malaman niya ang tungkol kay Richelle pero buti na lamang at wala namang nagkwento sa kanya sa opisina namin na may kinakasama na ako. Siguro alam din nila na deserve ko si Lulu at hindi na kami in good terms ni Richelle. Ano mang reason nila ay thankful ako dahil suportado nila ang relasyon namin ni Lulu. Kaya lang ay totoo nga ang kasabihan na wala pong lihim na hindi nabubunyag. Sino ka bang babae ka? Paano ka nakapasok sa apartment ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, di mo naman nilak yung pinto nung sinusundan ko tong si RG. Halika rito, di pa ako tapos sa'yo. Huwag na huwag mong sasaktan si Lulu, Richelle! At bakit hindi mga agaw yan? Ahas, malandi. Kilala mo yung babaeng yan, RG? At bakit hindi niya ako makikilala? Ako lang naman ang girlfriend niya. Huwag mo sabihin na hindi mo alam yun. Pwede ba? Tumigil ka na, Richelle? Ayoko nga! Ayaw mo bang malaman ng babaeng niya na tayo talaga yung totoong magkarelasyon dito? Matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero ikaw lang yung nagmamatigas. Eh sa'yo ako nga, bakit ba? Ayoko na rin sa'yo. Dahil sa paulit-ulit mong panluloko sa akin. Sa palagay mo, paano pa kita mapapatawad? Matapos mo akong saktan ng paulit-ulit. Tapos, ikaw pa ngayon may lakas ng loob na sumugod dito para mag-iskandalo? Sinaktan mo pa si Lulu. Nagawa ko lang naman yun kasi nagulat ako nung nakita ko kayo naghahalikan eh. Tapos nagalit ako. Dapat kasi ako lang yung hinahalikan mo, hindi ko sino-sinong babae. Sa lagay, ayos lang na umalik ka ng iba't ibang lalaki. Tapos ako hindi. Wala na akong iba. Tinapos ko na lahat sa amin kasi na-realize ko na ikaw yung mahal ko. Kaya bumalik ka na sa akin, RG. Umuwi na tayo sa bahay at magsimula ng bagong buhay. Handa akong kalimutan itong nangyari. Ako na lang ulit ang piliin mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi nuknukan ka ng sinungaling. Ayoko na rin magkabalikan tayo. Dahil may mahal na akong iba. At si Lulu yun. Ano bang meron ng babaeng ito na wala ako? Eh di hamak naman na mas maganda ako sa kanya. Tingnan mo nga yan, mas sexy pa ako dyan eh. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Pero si Lulu ang pinipili ko. Kaya pwede ba? Simulan mo na mag-impake ng mga damit at gamit mo. Para makalayas ka na sa apartment ko.
Palalayasin mo ko? Saan ako pupunta? Hindi ko alam. Problema ko pa ba yun? Pero walang-wala na ako, RJ. Wala na akong pera. Tapos, malapit na rin akong tanggalin sa trabaho kasi basta. Kaya please, nagmamakaawa ako. Huwag mo ako paalisin. Hindi mo na ako madadala sa pagpapaawa mo. Hindi na rin ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Isa lang ang gusto kong mangyari ngayon. Yun ang tapusin na ang lahat sa atin. Hindi na kita mahal. Si Lulu na ang mahal ko. Di magsama kayong dalawa. Kala mo siguro magmamakaawa ako sa'yo, pues nagkakamali ka. Bagay nga kayo kasi pareho kayong cheap. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita ipapulis! Hindi mo na kailangan gawin yun kasi kusa akong rarampa palabas ng pangit mong apartment. Mga lintik kayo. Lulu, nasaktan ka. Ano bang hinihintay mo? Lumayas ka na rin sa apartment ko! Lulu, please. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo dahil isa ka ring nuknukan ng sinungaling! Di ba tinanong kita kung merong magagalit pag naging tayo? Sabi mo wala! Kaya nagtiwala ako sa'yo pero biglang-bigla na lang may baliw na babaeng susugod sa apartment ko at mananakit sa akin? Pasalamat siya hindi ko siya pinabarangay pero pag bumalik pa siya dito, ipapadampot ko na siya! Pasensya ka na. Natakot lang naman ako sa magiging reaksyon mo kaya di ko na sinabi sa'yo. Mas matakot ka sa pwede kong gawin sa'yo kung hindi ka pa aalis sa harapan ko! Papa Dudut, wala akong nagawa ng araw na yon, kundi ang umalis sa apartment ni Lulu. Gulong-gulo ang isipan ko at mas lalo akong kinain ng konsensya nang marinig ko ang iyak niya pagkalabas ko ng pinto. Gusto ko sanang pumasok ulit para i-comfort siya pero alam ko na hindi yon makakatulong sa sitwasyon namin. Galit na galit sa akin si Lulu dahil sa pagsisinungaling ko tungkol sa totoong status ng relasyon namin ni Richelle. Kasalanan ko naman kasi dapat ay tinapos ko muna ang lahat sa amin bago ko pumasok sa panibagong pakikipagrelasyon. Kaya nga wala akong ibang sinisisi noon kundi ang sarili ko. Nang umuwi ako sa apartment ko ng araw ding yon ay naabutan ko pang nag-iimpake ng mga gamit at damit niya si Richelle. Matapos noon ay walang imik siyang umalis at naiwan akong nag-iisa sa 4 na sulok ng apartment ko. Napasalampak na lamang ako sa sahig habang sinasabunutan ang aking sarili. Hindi ko na rin napigilang umiyak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Lulu kaya ako nasasaktan ng husto. Pero alam kong mas nasaktan ko siya. Kaya nga kinabukasan ay sinubukan ko ulit siyang kausapin noong nagkita kami sa opisina. Pero hindi na siya tulad ng dati kung makitungo sa akin. Ramdam kong may distansya na at kung kausapin niya ako ay puro tungkol na lamang sa trabaho. Labis akong nalugmok ng mga panahong yon habang pinagsisisihan ang kasalanang nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Pero isang araw ay kinausap na lamang niya ako at humingi siya ng tawad dahil nagawa niya akong tiisin. Nagkaiyakan kami at nagkapatawaran, Papa Dudut. Si Lulu kasi yung klase ng babae na hindi mapagtanim ng galit. Marami akong sinabi sa kanya at marami rin siyang sinabi sa akin. Sa huli nagkasundo kaming maghiwalay at maging mabuting magkaibigan na lamang, Papa Dudut. Pero mabuti ang Diyos, lalo na sa mga taong lubos na nagsisisi sa mga kasalanang nagawa nila. Kasi pagkaraan ng 4 na buwan ay hindi nawala ang feelings namin ni Lulu para sa isa't isa. Unti-unti kaming nagkalapit lalo na nung nagsimula na akong umattend sa mga gathering ng simbahan nila. Doon ko rin nakilala ang mga magulang niya at ang buong pamilya niya. Hindi nga nagtagal ay nagkaaminan kami ng feelings ni Lulu at doon namin nakumpirma na mahal pa rin namin ang isa't isa. At doon na ulit namin sinimula ng panibagong pahina ng aming pag-iibigan. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay kasal na kami ni Lulu at pinagbubuntis na niya ang first baby namin. Walang pagsidla ng kasiyahan ko dahil nakilala ko na ang babaeng iniharap ko sa altar na siya ring makakasama kong bumuo ng aming pamilya. Mahal na mahal ko si Lulu at siya ang dahilan kung bakit kompleto na ang pagkatao ko.
Siya ang rason, Papa Dudut, kung bakit naranasan ko ng mahalin ng totoo at buong buo. Kaya naman pinapangako ko sa asawa ko na iingatan ko ang sumpaan namin sa altar, ano man ang mangyari at hanggang sa pagtanda namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya namin ni Lulu sa Barangay Love Stories. Pareho rin po kaming avid listener ng inyong programa. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, RG. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.